Yo, what's up mga kaibigan? This is I2P po again. Yan, nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon na sumampal ng katotohanan sa mga anti-Marcos. Good news! Lalong napahanga ang mga Pilipino kay Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Dahil kahit ilang beses nang siniraan ni Raul Manuel ang kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos, ay tila hindi man lang ito napikon at nagalit. Kaya naman saludo ang marami sa ating mga kababayan kay Sandro Marcos. Dahil sa napakabait at napakatalino ng batang ito, tulad ng kanyang ama, kahit ilang beses nang tapak-tapakan, ay pinili pa rin ang pagiging mapagkumbaba. Kaya panawagan ng marami sa ating mga kababayan kay Raul Manuel, itigil na ang paninira sa ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos. Talaga namang makikita natin na talagang nagmana itong si Sandro Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa napakahusay ng mga plano niya na gustong ipatupad sa Ilocos. At dito rin sa balita na ito mga kabanat, ay pag-uusapan po natin kung bakit nga ba idinidikit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkasawi nitong si Percy Lapid. Napanood po natin yung naging rally nitong kabataan at talaga namang nililink ang administrasyon sa pagkasawi nitong si Percy Lapid. Maging nga ang nagdaang administrasyon ay talaga namang pong binabanatan nitong si Raul Manuel. Hindi po natin malaman. Si Raulo talaga to eh. Raul Manuel na to, si Raulo talaga yan guys. So, to lang. Dapat po ba talagang matanggal na itong partyless system sa ating bansa? Payag ba kayo o pabor po ba kayo mga kabanat? Natanggalin na ang partyless system at congressman na lang po ang maupo per distrito. Sabi nga ni former President Rodrigo Roa Duterte, ginamit lamang pong business. Tila binibili na lang daw di umano, sabi ni Tatay Digong, ang party list ngayon. Kaya naman sa tingin niyo po ba, kailangan nang mabuwag ang party list system sa ating bansa? Samantala, hindi naman mapigilan ng maraming netizen na magbigay ng kanilang hinaing at komento kaugnay sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, dapat mabuwag na talaga ang party list system. Ginagawang kanlungan ng mga makakaliwa. Sayang lang ang pondo nilang ginagamit lang nila para pabagsakin ang gobyerno. Yan ang mga taong mamahalin mo talaga dahil ang pangarap nila ay magkaisa ang mga tao sa bansang Pilipinas. We proud Marcos family. Yan ang tunay na kabataan, magaling sa kasalukuyan na nagaganap sa bansa. Tanggalin na talaga ang partyless system, lalo na para sa oposisyon. Dahil imbis na makatulong sa gobyerno, sila rin ang sisira. Protect PBBM VP Sara. Proudly salute Congressman Sandro for having a very humble heart. God bless you, Congressman. More power, and may God grant you more wisdom and knowledge like your father has. Ingat po lagi, sir. Kailangan po ng sambayanan ang katulad niyong may puso, makamasa at makabayan. And go. Sir Ronald Valdez, Radyo Pilipinas. Sir, with your foreign trip with the President, have you invited investors for Ilocos Norte? Yes, actually. Yes. That's happened. Especially, hindi lang investors, kundi heads of state. So, si Macron, inibita namin, si Biden, nagkita kami. Hopefully, pinangako ni President Biden, na hahanap siya ng oras para makapunta dito sa Pilipinas. Para sa mga investors din, marami akong napansin na biglang interesado dito sa Ilocos. So hopefully magagamit natin yan. Hopefully pwede natin kausapin para magdala ng mas marami pang investments dito. Ano yung mga potential na investment na in-offer niyo? Well, tourism for one is going to play a big role in coming out of this post-pandemic world. So we are hopefully, ayoko naman unahan si Gov. Pero on my part, we've been trying to make a tourism plan, and we plan to hopefully meet with Sec Frasco soon. And of course, maraming mga company na lumalapit for infra. Mainly renewable energy, to make more sa solar, sa wind. Offshore wind energy is looking like
it has big potential dito sa Ilocos. So yan talaga tinitingnan natin. Si Lani, ng TNC. Sir, on the weakening, Hello. Sir, tanong ko, on the weakening of the peso, ano pong ginagawa ng government natin to stabilize yung exchange rate? Wow, galing naman. Economist. Pinapagamit mo yung aking Okay, I would like to make one thing clear. I-English ko na lang kasi medyo complicated kapag Tagalog. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong for two reasons. Kapag may crisis po sa ating bansa, kapag may crisis po sa ating mundo, the impression that investors, consumers, and shareholders get is that the dollar is the safest currency to get against all other currencies. So, ang nangyayari ay lahat ng mga tao kapag may crisis, bumibili ng dollar. Kapag binibili yung dollar, ang demanda ng dollar tumataas. Which means, against other currencies, it becomes stronger. Now, kung nakikita mo ang trend ng USD sa trend ng mga iba't ibang currency, ang British Pound, ang Euro, ang Yen, ang Yuan, ang trend po, walang whiteboards ulit sana. Ang trend po ay ang dollar gumaganon. Lahat ng ibang currency, lalo na sa Asia, lalo na sa Europa, lalo na sa UK, ay gumaganon. So there is an inverse relationship. It is not because there is anything wrong with the peso domestically. It's just internationally, dahil sa lahat nangyayari, dahil sa gera, ang peso ay humihina against the dollar. Pero kung pag-aaralan mo, the peso against the yuan, the peso against the yen, the peso against the British pound, makikita mo, medyo stabilized. So, what can we do about it? On the bright side, marami tayong OFW dito sa Ilocos. So, ang remittances na pinapadala nila na dollar value ay mas mataas. So, the remittances are worth more. On the other hand, alam naman natin, tayo ay net importer. So, temporarily, the prices of goods will be more expensive. It's partly to do with Russia and Ukraine. Another explanation about it, I don't want to get too into it, pero nung pandemya, the Fed, the US government, nag-print sila ng US dollar. So, medyo dumami ang supply ng dollar. Ngayon, ang daming bumibili. So, yung daming supply became worth more, which is essentially as a result of what's happening. What can the Philippines do to help it? Sa totoo lang, I'm gonna be realistic with you. Maliit na bansa lang tayo. We have a significant amount of dollar reserves. An option would be, potentially, to sell off the dollar reserves to be able to taper. Tataas pa rin yung value ng dollar, pero hindi gaano kalaki kumpara kung hindi mo gagawin yung sinabi ko, which is to sell off our dollar reserves. But, dahil nangyayari to, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng ibang bansa, kahit bibenta ka ng dollar reserve, walang masyadong maapektuhan. Dahil, ang dollar reserve natin kumpara sa UK, sa Europe, sa mga iba't ibang bansa ng Asia, ay napakaliit pa rin. So you have to think of it on a global scale. Napakatalino po, no? Global level. Ang magandang, hindi naman maganda, but what's assuring is like I said, hindi lang tayo nasa sitwasyon na ganito. Lahat ng bansa ng ASEAN, lahat ng bansa na may euro, lahat ng British pound. Ang British pound ngayon, nasa 28-year all-time low. Noon, naalala ko nung nandun ako, 1.4 to the dollar. Yung galing, ang dami ng alam mo guys. hindi malawang mag-presidente ito balang araw. Ang talino guys. Ang British pound ngayon 0.8. So, mababa talaga lahat ng currency natin. So, I think the best piece of advice would just be to sit back and hold tight. What the national government I know is doing is to focus on food security. Because as we are net importer of certain goods and services, we have to make sure that domestically, we are able to produce that. So yung mga iba't ibang pagkain na nangangailangan natin, imbes na ini-import, hopefully, ay katulad sa sinasabi ng Pangulo, ay kailangan patibayin ng ating value chain, ng ating supply chain para sa pagkain. And that entails buffering domestic production. Kaya kung nakita mo, si Pangulo ay gumawa ng EO, katulad sa usukal. Lahat ng asukal na gagawin for 2023 ay for domestic consumption, hindi na importation. And that is to make sure that kahit nangyayari itong fluctuation sa ating currency, ay may access pa rin tayo sa pagkain. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.